Isang maulang gabi po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Sana'y ang kwentong ating pagsasaluhan ngayon ay maghatid ng kaunting init sa ating mga puso, lalo na sa panahong tila malamig ang mundo. Sinasabi nilang mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Ngunit paano kung ang mismong kadugo mo ang magiging dahilan ng iyong pagkalunod? At ang isang dayo ang siyang mag-aabot sa iyo ng kamay para sagipin ka? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Marisol sa kabanatang pinamagatang Ang Sigaw ng Ulan. Kasabay ng bawat kulog na yumanig sa kalangitan ay ang malakas na tugtugin mula sa mansyon ng mga De La Cruz. Nasa loob ng kanyang lumang kotse si Marisol, mahigpit ang kapit sa manibela habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng kanyang sasakyan ay tila karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang bahay na iyon, ang mansyon na iyon sa Ayala Alabang, iyon ang tahanang minsan niyang tinawag na kanya. Ngayon, isa na lang itong masakit na alaala. Napapikit siya ng mariin. Bumabalik sa kanyang isipan ang nanginginig na boses ni Ate Sione sa telepono kanina. Ma'am Marisol, parang awa niyo na. Puntahan niyo sila dito. Hindi ko na po kaya. Hindi na nagbigay ng detalye ang matandang kasambahay. Bigla na lang naputol ang tawag, ngunit sapat na ang narinig niyang hikbi at desperasyon para kabahan siya ng husto. Kaya heto siya ngayon, nakaparada sa labas ng gate, isang estranghero sa sarili niyang dating buhay. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang mga anino sa loob ng mansyon, mga aninong nagsasayawan, nagtatawanan. May isang malaking pagdiriwang, isang marangyang salo-salo, at kilala niya kung sino ang sentro ng kasiyahang yon, si Eduardo, ang kanyang asawa, ang dati niyang asawa, at ang babaeng ipinalit nito sa kanya, si Clarice. Isang matalim na kirot ang muling gumuhit sa kanyang dibdib, pero hindi ang sarili niyang sakit ang nagdala sa kanya rito. Iginilid niya ang paningin sa isang bahagi ng mansyon, sa malawak na balkonahe sa ikalawang palapag. Madilim ang bahaging iyon, malayo sa ingay at liwanag ng party sa ibaba. Noong una ay wala siyang makita, kundi ang dilim. Ngunit nang kumidlat ng malakas, isang imahe ang panandaliang nagliwanag. Isang imahe na nagpatigil sa paghinga ni Marisol. Dalawang tao, dalawang matandang anino na magkayakap sa isang sulok ng balkonahe, sinusubukang protektahan ang isa't isa mula sa walang tigil na buhos ng ulan. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Hindi siya maaring magkamali. Sila Don Ramon at Doña Lourdes, ang kanyang biyenan. Nanginginig ang buong katawan nila sa ginaw, basang-basa, habang sa loob lang ng isang pader na salamin ay nagpapakasaya ang kanilang nag-iisang anak. Nakasara ang sliding glass door. Nakakandado. Nakakulong sila sa labas, sa gitna ng bagyo. Diyos ko! Bulong ni Marisol habang ang mga luha ay malaya nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi na ito luha ng pighati para sa sarili. Ito ay luha ng galit at awa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Eduardo. Diretso sa voicemail. Sinubukan niyang businahan ang sasakyan, pero ang lakas ng tugtugin mula sa loob ay nilalamon ang anumang ingay na kaya niyang gawin. Wala nang ibang paraan. Hindi na siya nag-isip pa. Itinulak niya pabukas ang pinto ng kotse at sumugod sa ulan. Hindi niya ininda ang lamig o ang mga patak na agad bumasa sa kanyang damit. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang mailigtas ang dalawang taong itinuring siyang tunay na anak. Kahit pa itinakwil na siya ng sarili nilang dugo. Nakarating siya sa harap ng malaking salaming pinto na nagsisilbing pasukan patungo sa sala. Kumatok siya ng buong lakas. Sumigaw siya. Eduardo! Buksan niyo to! Eduardo! Walang nakarinig sa kanya. Tumingin siya sa itaas, sa balkonahe. Nakita niya ang mukha ni Doña Lourdes, puno ng pagmamakaawa, bago ito muling lamunin ng dilim. Nagpalinga-linga si Marisol, desperada. At doon, sa gilid ng hardin,
Nakita niya ang isang malaking paso ng halaman, gawa sa makapal na luwad. Sa isang iglap, nag-iba ang anyo ng kanyang mukha. Nawala ang awa at pighati. Napalitan ito ng isang matigas at determinadong ekspresyon. Nilapitan niya ang paso. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, binuhat niya ito. Mabigat. Ngunit mas mabigat ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Itinaas niya ito at walang pag-aalinlangang ibinato sa salaming pinto. Isang nakabibinging pagkabasag ng salamin ang pumunit sa gabi, mas malakas pa sa kulog at sa tugtugin. Sa wakas, tumigil ang musika. Natahimik ang lahat. Maya-maya, bumukas ang ilaw sa labas at mula sa nabasag na pinto, lumabas si Eduardo, kasunod si Clarice na may pagkukunwaring gulat sa mukha. Nakasuot si Eduardo doon ng mamahaling polo, habang si Clarice ay kumikinang sa kanyang seda na bestida. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo nang makita si Marisol. Basang-basa, galit na galit, at napapaligiran ng mga bubog. "Anong ginagawa mo dito?" Sigaw ni Eduardo. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam. "Nasisiraan ka na ba ng ulo?" Hindi siya pinansin ni Marisol. Ang mga mata niya ay nakatuon sa hagdanan, nag-aabang. Ilang sandali pa, sa tulong ng ibang kasambahay, inalalayan pababa sina Don Ramon at Doña Lourdes. Nanginginig pa rin sila, balot sa makakapal na kumot. Mabilis na sinalubong ni Marisol ang mga matanda. Niyakap niya si Doña Lourdes na humagulgol sa kanyang balikat. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Don Ramon. Noon lamang niya hinarap si Eduardo. Tinitigan niya ito nang diretso sa mga mata. Ang sarili niyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. "Hindi ako ang siraulo dito, Eduardo," sabi niya sa isang boses na malamig at puno ng tapang. Sapat lang para marinig nilang dalawa sa gitna ng humihinang ulan. Huminga siya ng malalim. "Kundi ikaw. Ikaw na hinahayaan lang na mamatay sa ginawang sarili mong mga magulang." Nawala ang ingay. Ang mga bisitang kanina'y nagkakasiyahan ay nagmamadaling nagpaalam. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga aninong naiwan sa marangyang sala. Ang tanging natira ay ang malamig na katahimikan, ang kumikinang na mga bubog sa sahig, at ang bigat ng mga salitang hindi masabi. Si Eduardo, na puno pa rin ng galit, ay hindi makatingin ng diretso kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa basag na pinto, sa kanyang mga magulang, at kay Clarice na ngayon ay nakakapit sa braso niya. Ang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. "Dalhin niyo sila sa guest room sa ibaba," utos ni Eduardo sa mga kasambahay. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Malinaw na gusto lang niyang matapos ang kahihiyan. Walang imik na sinunod sila ni Marisol. Inalalayan niya si Doña Lourdes sa isang braso habang si Ate Sonia naman ang umagapay kay Don Ramon. Bawat hakbang sa pasilyo ay tila isang mabigat na paglalakbay. Ramdam ni Marisol ang panginginig ng buong katawan ng kanyang biyenan. Isang panginginig na hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na nanunuot hanggang sa buto. Pagdating sa silid, marahang iniupo si Doña Lourdes sa gilid ng malambot na kama. Kumuha siya ng makapal na tuwalya at sinimulang patuyuin ang buhok nito. Ang bawat haplos ay puno ng pag-iingat na matagal nang hindi naramdaman ng matanda. "Mama, ayos lang po ba kayo?" Mahinang tanong ni Marisol. Ang boses ay malambing na. Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni Doña Lourdes. Ang mga mata nito ay nakatitig sa sahig, puno ng isang kalungkutang mahirap isalarawan. Habang marahang pinupunasan ni Marisol ang braso ng matanda, may naramdaman siyang isang bahagyang umbok sa ilalim ng manipis nitong balat. Hinawi niya ang manggas ng basang damit nito. Natigilan si Marisol. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Isang pasa, isang madilim at bilugang pasa na nagsisimula ng magkulay lila. Isang bakas ng mga daliring humawak ng sobrang higpit. Dahan-dahan, itinaas ni Marisol ang kanyang nanginginig na kamay mula sa pasa patungo sa mukha ni Doña Lourdes.
Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nasira ang pader na itinayo ng matanda. Biglang humagulgol si Doña Lourdes, hindi isang malakas na iyak, kundi isang tahimik at pira-pirasong paghikbi na puno ng sakit at kahihiyan. Hinawakan niya ang kamay ni Marisol. Si Clarice! Anak? Bulong nito, halos hindi marinig. Nagmamadali akong maglakad kanina. Sabi niya ay ang bagal-bagal ko raw. Itinulak niya ako. Parang piniga ang puso ni Marisol. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang biyenan. Hinahayaan itong umiyak sa kanyang balikat. Hindi na ito simpleng pagpapabaya. Ito ay kalupitan. Ibinaling niya ang kanyang pansin kay Don Ramon. Nakaupo ito sa isang silya sa sulok, balot ng kumot, ngunit ang tingin ay malayo. Inabutan siya ni Ate Sioni ng isang tasang mainit na sabaw. Lumapit si Marisol sa matanda. Papa, uminom po muna kayo. Sabi niya, inilapit ang tasa sa mga labi nito, ngunit si Don Ramon ay tila wala sa sarili. Tumingin ito sa kanya na para bang hindi siya kilala, bago dahan-dahang humigop. Ito ang lalaking minsan ay kinatakutan sa mundo ng negosyo dahil sa talas ng isip. Ngayon, ang mga mata niya ay blangko, ang kilos ay mabagal. Tila may isang takip na bumabalot sa kanyang isipan. Isang takip na mas madilim pa sa gabing ito. May mali. Isang bagay na lubhang mali. Matapos niyang matiyak na komportable na ang dalawa, lumabas si Marisol. Kailangan niya ng hangin. Sinundan siya ni Ate Sioni papunta sa kusina. Pagdating nila roon, mabilis na isinara ng matandang kasambahay ang pinto. Ma'am Marisol, nanginginig na sabi ni Ate Sioni, ang mga matay ligalig. Hindi lang po yan, marami pa. Humarap si Marisol. Ano pa ate? Sabihin mo sa akin ang lahat. Araw-araw ma'am, halos pabulong na sabi ng matanda. Kapag wala si Sir Eduardo, sinisigawan niya sila, sinasabihan na pabigat, na mga inutil. Minsan, itinatago niya ang salamin ni Don Ramon o kaya ang tungkod ni Doña Lourdes para lang mahirapan silang kumilos. Napahawak si Marisol sa kanyang bibig, ang galit ay muling umaakyat sa kanyang lalamunan. At may isa pa po, ma'am. Lalong hininaan ni Ate Sioni ang kanyang boses. Si Ma'am Clarice, may kung anong pinapainom kay Don Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ano? Hindi ko po alam kung ano. Mabilis na sagot ni Ate Sioni. Pero siya lang ang pwedeng magtimpla ng tsaa ni Don Ramon tuwing hapon. At napapansin ko, ma'am, pagkatapos niyang uminom nun, lalong humihina si Don Ramon. Nagiging tulala, malilimutin, parang unti-unti siyang nawawala. Doon na nagkabuhol-buhol ang lahat sa isip ni Marisol. Ang pasa, ang pagkatulala, ang tsa. Isang madilim at nakakatakot na larawan ang nabubuo sa kanyang harapan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kusina. Pareho silang napatalon sa gulat. Nakatayo roon si Eduardo at si Clarice na nakangiti ng matamis. Oh, nandito lang pala kayo. Hinahanap ko kayo. Masayang sabi ni Clarice bago lumakad papasok ng guest room na tila walang nangyari. Mama, Papa, are you okay now? My goodness, that woman really is crazy. Ngunit naiwan si Eduardo sa pintuan. Ang mga matay matalim na nakatitig kay Marisol. Ano na naman ito, Marisol? Nagbubulungan kayo ng katulong? Anong masamang binabalak ninyo laban sa amin? Walang masama dito, Eduardo. Matigas na sagot ni Marisol. Inaalam ko lang ang katotohanan na pilit mong tinatakpan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Eduardo. Katotohanan? Ang katotohanan ay sinira mo ang pamamahay ko at ginulo mo ang buhay namin. Umalis ka na. Umalis ka na bago pa tuluyang mawala ang pasensya ko. Alam ni Marisol na wala siyang mapapala sa pakikipagtalo. Tumango siya ng dahan-dahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang digmaang hindi pa tapos. Tinalikuran niya si Eduardo. Habang naglalakad siya palabas, dumaan siya sa tabi ni Ate Sioni na nakayuko sa gilid. Huminto siya sandali
Sa isang iglap na hindi nakatingin ang kanyang dating asawa, bumulong siya, mabilis at pino, sapat lang para marinig ng matanda. Kailangan nating ilabas sila dito, ate. Tulungan mo ako. Hindi lumingon si Ate Sione, ngunit isang halos hindi mapansing pagtango ng ulo nito ang naging sagot. Isang lihim na kasunduan. Lumabas si Marisol ng mansyon, pabalik sa malamig na gabi. Ngunit hindi napighati ang dala niya. Dala niya ang mga bakas ng kalupitan at dala niya ang isang plano na sisimulan niyang buuin sa gitna ng kadiliman. Kinabukasan, ang ambon ay napalitan ng isang makulimlim na umaga. Sa loob ng isang maliit na coffee shop sa isang abalang kanto ng Makati, ang amoy ng bagong timplang kape ay dapat sana'y nagbibigay ginhawa. Ngunit para kay Marisol, wala itong epekto. Nakaupo siya sa isang sulok, nakatitig sa kanyang tasang hindi pa nababawasan. Ang mga mata ay namumugto at ang isip ay lumilipad. Ilang minuto pa, isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisa. Marisol? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Dumating si Katrina Kat Gonzales, ang kanyang matalik na kaibigan, sa isang iglap na wala ang pagkukunwaring katatagan ni Marisol. Nang makita niya ang nag-aalalang mukha ni Kat, ang lahat ng sakit, galit at pagod na pinigilan niya kagabi ay biglang bumuhos. Hindi na niya napigilan. Humagulgol siya. Isang iyak na walang tunog, ngunit nanginginig ang kanyang mga balikat. Mabilis siyang nilapitan ni Kat. Niyakap siya ng mahigpit sa gitna ng coffee shop. Hindi alintana ang mga taong napapatingin sa kanila. Shh! Okay lang yan. Nandito ako. Bulong ni Kat. Hinahaplos ang kanyang likod. Halika. Doon tayo sa dulo. Inalalayan siya ni Kat patungo sa pinakasulok na lamesa, malayo sa karamihan. Nang medyo kumalma na si Marisol, sa pagitan ng mga hikbi at pira-pirasong pangungusap, ikinuwento niya ang lahat. Ang tawag ni Ate Sione, ang ulan, ang dalawang matandang nakakulong sa balkonahe, ang nabasag na salamin, ang pasa sa braso ni Doña Lourdes, ang blangkong tingin ni Don Ramon, ang tsaa ni Clarice. Habang nagsasalita si Marisol, ang mukha ni Kat ay unti-unting nagbago. Ang pag-aalala ay napalitan ng pagkabigla at ang pagkabigla ay naging purong galit. Ang mga kamay niya ay ikinuyom sa ibabaw ng lamesa. Hayop sila, mariing sabi ni Kat. Ang boses ay nanggigigil. Hayop yang Clarice na yan. At si Eduardo, paano niya nagagawa to sa sarili niyang mga magulang? Ang galit ni Kat, ang nagsilbing apoy na kailangan ni Marisol. Tumingala siya. Pinunasan ng kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi ko na sila hahayaang manatili doon, Kat. Tumingin si Kat sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin natin? Kukunin ko sila, sagot ni Marisol. Ang boses ay buo na at hindi nanginginig. Ilalabas ko sila sa impyernong yon. Natigilan si Kat, ngunit nang makita niya ang desisyon sa mga mata ng kaibigan, alam niyang hindi ito nagbibiro. Tumango siya. Okay, kung yan ang desisyon mo, kasama mo ako. Ano ang plano? Dito na nagsimula ang lahat. Kumuha si Kat ng isang tissue mula sa dispenser sa lamesa at isang ballpen mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa gitna nila. Ang kanilang kape ay unti-unti nang lumamig. Nakalimutan na. Okay, isipin nating mabuti, sabi ni Kat. Ang mansyon, alam mo ang bawat sulok niyan. Nasaan ang mga CCTV? Kinuha ni Marisol ang ballpen. Sa ibabaw ng manipis na papel, nagsimula siyang gumuhit. Isang kahon para sa mansyon, isang linya para sa pader. May kamera sa main gate, sa bawat sulok ng bahay sa labas, at sa loob ng sala at kusina. Pero, huminto siya at nag-isip. Pero walang kamera sa likod.
malapit sa garden at sa gate ng mga katulong. Good, sabi ni Kat, sumandal sa upuan. Ang mga gwardya? Dalawa sila. Si Mang Romy sa main gate, hindi umaalis doon. Si Mang Jun ang nag-iikot. Kada 30 minutos ang ronda niya sa buong bakuran. Gumuhit si Marisol ng paikot na araw sa labas ng kahon. Kailangan nating gawin ito sa loob ng 30 minutos. Habang sila'y nag-uusap, biglang nag-vibrate ang telepono ni Marisol sa lamesa. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave. Binuksan niya ito. 3 salita lang ang nakasulat. Maglilinis ng bodega. Napangiti si Marisol. Tumingin siya kay Kat. Si Ate Sioni, ito na ang hudyat. Anong ibig sabihin niyan? May malaking charity gala na pupuntahan si Eduardo at Clarice sa Biyernes ng gabi. Yan ang araw na naglilinis si Ate Sioni ng bodega. Yan ang sinasabi niya. Wala sila sa bahay. Ang mga mata ni Kat ay nagningning. Kinuha niya ang kanyang telepono. Okay, Biyernes. Ako na ang bahala sa sasakyan. May L300 van si Tito na walang sticker ng village, hindi mapapansin. Hihiramin ko. At kailangan natin ng lugar na pagtataguan. Nag-dial si Kat. Hello, Tita. Yes, it's Kat. May itatanong lang po sana ako tungkol sa condo unit nyo sa Makati na hindi pa napapaupahan. Habang kausap ni Kat ang tita niya sa telepono, nakatitig lang si Marisol sa drawing sa tissue. Isang simpleng mapa, isang maliit na plano na iginuhit sa kapirasong papel. Ngunit para sa kanya, ito ang kanilang Biblia. Ito ang kanilang pag-asa. Nang ibaba ni Kat ang telepono, nakangiti na ito. Okay na. May matutuluyan na sila. Malinis, ligtas, at walang nakakaalam na pag-aari ko yon. Huminga ng malalim si Marisol. Tumingin siya sa plano na nakaguhit sa kapirasong tissue. Nandoon ang takot, nandoon ang kaba. Ngunit mas nangingibabaw ang isang damdamin, ang determinasyon ng isang taong wala nang maaaring mawala pa at handang ipaglaban ang mga taong mahalaga sa kanya. Ito na iyon. Simula ngayon, wala nang atrasan. Biyernes ng gabi. Ang mansyon ng mga De La Cruz ay balot sa isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Nakaalis na sina Sir Eduardo at Ma'am Clarice, sakay ng kanilang mamahaling sasakyan, maningning sa kanilang mga suot para sa isang magarbong pagdiriwang. Para sa ibang mga kasambahay, ito ay isang pagkakataon para magpahinga. Ngunit para kay Sioni, ito ang pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Habang nagpupunas siya ng mga muebles sa sala, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Paulit-ulit siyang nagdarasal sa kanyang isip. Diyos ko po, kayo na po ang bahala sa amin. Gabayan niyo po kami. Kanina pa niya pinainom ng gamot na pampatulog ang 2 kasama nilang katulong na inihalo niya sa kanilang inuming tsokolate. Ngayon, mahimbing na ang mga itong natutulog sa kanilang kwarto sa likod. Sila na lang 3 ng mga matatanda ang gising sa malaking bahay. At sa labas, sa isang madilim na eskinita, naghihintay na sina Marisol at Kat. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone na nakatago sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Marisol. Nandito na kami sa likod. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim si Sioni. Oras na. Pumunta siya sa silid kung saan nagpapahinga ang mag-asawang De La Cruz. Gising na sila. Bihis na sa mga simpleng damit na inihanda niya. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Lalo na kay Doña Lourdes. Sioni, sigurado ka ba dito? Nanginginig na tanong ng matanda. Paano kung mahuli tayo ni Eduardo? Hinawakan ni Sioni ang mga kamay nito. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Kasama po natin ang Diyos. At naghihintay na po sa labas si Ma'am Marisol. Nang marinig ang pangalan ni Marisol, tila nagkaroon ng kaunting tapang si Doña Lourdes. Tumango ito.
Si Don Ramon naman ay tahimik lang. Ang mga mata ay tila nalilito. Ngunit may tiwala siyang sumusunod sa bawat sabihin ni Sioni. Dahan-dahan lang po tayo, bulong ni Sioni. Dadaan tayo sa pasilyo papuntang hardin. Huwag po tayong gagawa ng anumang ingay. Sinimulan nila ang kanilang mabagal at maingat na paglakad. Si Sioni ang nasa gitna, inaalalayan ng dalawang matanda sa magkabilang braso. Ang bawat kaluskos ng kanilang mga paa sa sahig na gawa sa kahoy ay parang isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig. Ang bawat anino sa madilim na pasilyo ay tila isang kalaban na nag-aabang. Malapit na sila sa pinto, palabas ng hardin nang bigla. Isang tunog ang nagpatigil sa kanilang paghinga. Ang ugong ng isang maliit na sasakyan. Ang gwardiya! Halos pabulong na sabi ni Sioni. Mabilis niyang itinago ang dalawang matanda sa likod ng isang malaking halaman. Kasabay nito, isang maliwanag na sinag ng ilaw mula sa flashlight ng gwardiya ang tumama sa dingding na ilang pulgada lang ang layo mula sa kanila. Nakatayo lang sila roon, hindi gumagalaw, hindi humihinga. Naririnig ni Sioni ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Sigurado siyang naririnig din ito ng gwardiya. Ilang segundo na, parang isang kawalang hanggan. Ang ilaw ay gumalaw, naglakad palayo, at ang ugong ng sasakyan ay unti-unting humina. Nakahinga sila ng maluwag. Ngunit ang takot ay mas lalong kumapit sa kanila. Halina po, sabi ni Sioni. Itinuloy ang kanilang paglakad. Sa wakas, narating nila ang pinto sa likod. Dahan-dahan at walang ingay na binuksan ito ni Sioni. Bumungad sa kanila ang malamig na hangin ng gabi at ang amoy ng basang lupa. Ang gate ng mga katulong ay nasa dulo lang ng mabatong daanan. Ilang hakbang na lang, habang naglalakad sila, sumabit ang laylayan ng palda ni Doña Lourdes sa isang nakausling ugat ng puno. Bahagya itong natumba. Mabilis siyang inalalaya ni Sioni, ngunit sa pagmamadali, naramdaman niyang may kumalansing mula sa kanyang uniforme. Hindi niya ito pinansin. Ang mahalaga ay makarating sila sa gate. Nang marating nila ang bakal na gate, isang anino ang gumalaw mula sa kadiliman sa labas. Isang van. Bumukas ang sliding door nito nang walang kaluskos. Si Marisol. Ang mukha ni Marisol ang sumalubong sa kanila. Puno ng pag-aalala, ngunit may determinasyon. Bilisan niyo po. Tinulungan nila ni Kat na maisakay ang dalawang matanda sa loob ng van. Nang makaupo na ng maayos sina Don Ramon at Doña Lourdes sa loob, hinarap ni Marisol si Sioni. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Maraming salamat, ate, sabi ni Marisol. Ang mga mata ay naluluha sa pasasalamat. Mag-iingat ka sa pagbalik mo sa loob. Tumangulang si Sioni, hindi makapagsalita. Isinara ni Kat ang pinto ng van at sa isang iglap, umandar na ito palayo. Nilamon ng kadiliman ng gabi. Naiwan si Sioni na nakatayo mag-isa sa hardin. Nagawa nila. Ligtas na sila. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan niya, kasama ang lahat ng kaba na kanina pa niya dinadala. Naglakad siya pabalik sa loob ng bahay, isinara ang pinto at siniguradong nakakandado ang lahat. Bumalik siya sa sala, umupo sa isang silya at sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili bago siya matulog. Kailangan niyang umarteng normal pagkagising ng ibang kasambahay. Habang nakaupo, idinantay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Kinapa niya ang kanyang uniforme, isang kilos na madalas niyang gawin. Inayos niya ang kanyang kwelyo, pinagpagan ang kanyang palda, at doon natigilan siya. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa isang sinulid na nakausli sa may dibdib ng kanyang uniforme. Isang lugar kung saan dapat ay may butones. Wala. Wala ang pang-itaas na butones ng kanyang uniforme. Malamang ay natanggal ito kanina sa pagmamadali nila
Sa hardin, noong natumba si Dosa Lourdes, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Nasaan ang butones? Naiwan ba sa damuhan? Sa mabatong daanan? Malapit sa gate? Paano kung makita yon ng gwardya sa kanyang pag-ikot bukas ng umaga? Ang panandaliang tagumpay ay biglang napalitan ng isang bagong, mas malalim na takot. Ang amoy ng sabon at malinis na kumot. Ang katahimikan. Para kina Don Ramon at Doña Lourdes, ang mga simpleng bagay na ito ay tila isang luho na matagal na nilang hindi naranasan. Nasa loob sila ng isang maliit, ngunit malinis na condo unit sa Makati. Isang ligtas na kanlungan na inayos ni Kat. Matapos ang isang mainit na paligo at isang magaan na hapunan, si Doña Lourdes ay nakaupo sa gilid ng kama habang marahang sinusuklayan ni Marisol ang kanyang manipis at puti ng buhok. Sa bawat haplos ng suklay, tila may isang bigat na nababawas sa balikat ng matanda. "Salamat, anak," mahinang sabi ni Doña Lourdes. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Tumingin siya kay Marisol sa pamamagitan ng salamin. Akala ko, doon na kami magtatapos. Akala ko, hahayaan na lang kami ni Eduardo." Isang ngiti na may bahid ng lungkot ang gumuhit sa labi ni Marisol. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang biyenan. "Hindi po ako papayag, Mama. Habang nabubuhay po ako, hindi ko kayo pababayaan." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Lourdes. Sa kabilang banda, si Don Ramon ay mahimbing nang natutulog sa katabing kama. Matapos uminom ng mainit na gatas, agad siyang nakatulog. Isang mahimbing na tulog na walang bahid ng gamot na ipinipilit sa kanya. Tinitigan siya ni Marisol. Ngayon, sa ilalim ng malumanay na ilaw ng lampara, tila bumalik ang kaunting kulay sa mukha nito. May pag-asa. Maya-maya, may kumatok ng marahan sa pinto. Si Ate Sione. Pumasok siya. Ang mukha ay balisa. "Kailangan ko na pong bumalik sa mansyon, Ma'am Marisol," sabi niya. Bago pa sila dumating at mahalata na wala ako. Tumango si Marisol. Nilapitan niya ang matanda. "Salamat ulit, ate. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mag-iingat ka ng husto." "Kayo rin po, ma'am," sagot ni Sione. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may kinuha siya mula sa lalim ng kanyang bulsa. Isang maliit, itim na bagay. Isang USB flash drive. Nanginginig ang kamay na iniabot niya ito kay Marisol. "Ano to, ate?" Nagtatakang tanong ni Marisol. "Hindi ko po sinasadya, ma'am." Mabilis na paliwanag ni Sione. "Naglilinis po ako sa opisina ni Ma'am Clarice kahapon. Nakita ko yan sa ilalim ng kanyang lamesa. Nahulog yata. Akala ko po ay sa inyo. Dahil ganyan din po ang gamit ninyo dati. Itinago ko po para sana isauli sa inyo. Pero nangyari na nga po ang lahat ng ito." Kinuha ni Marisol ang maliit na drive. Simple lang ito. Walang anumang marka. "Sa tingin mo, mahalaga to?" Nagkibit balikat si Sione. "Hindi ko po alam, ma'am. Pero lahat ng gamit niya, itinatago niyang mabuti. Baka po may makikita kayo dyan." Pagkaalis ni Ate Sione, naiwan si Marisol na hawak ang USB. Lumapit si Kat, na kanina pa tahimik na nagmamasid. "Ano yan?" tanong ni Kat. "Ewan ko. Galing daw sa opisina ni Clarice." Mayroong laptop si Kat sa ibabaw ng maliit na lamesa. Kinuha ito ni Marisol, naupo at isinaksak ang USB drive. Isang folder lang ang lumabas sa screen. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang ilang mga file. Ang una niyang binuksan ay mga audio recording. Ang pangalan ng file, Emga Pabigat. Kinabahan si Marisol. Nagkatinginan sila ni Kat. Pinindot niya ang play. "Wala na ba kayong ibang gagawin kundi umupo dyan buong araw? Nakakairita kayong makita. Mga inutil. Kung hindi lang dahil sa pera ng anak ninyo, matagal ko na kayong pinalayas dito." Isang pamilyar na ubo ang narinig nila. Ang ubo ni Don Ramon. Natigilan si Marisol. Ang kamay ay napahawak sa kanyang bibig.
Sunod-sunod niyang pinakinggan ang mga recording. Puro masasakit na salita, paninigaw, pagbabanta. Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Ang sumunod na binuksan niya ay mga litrato, mga screenshot ng mga bank statement, mga malalaking halaga ng pera na inililipat mula sa account ni Eduardo patungo sa isang account na may ibang pangalan. Nagnanakaw siya, mahinang sabi ni Kat. Nanggigigil. Hayop talaga. Ngunit hindi pa yun ang pinakamasaklap. May isang huling file sa folder, isang video, ang pangalan, BFF Zoom Sesh. Nanginginig ang daliri na pinindot ni Marisol ang play. Bumungad sa screen ang mukha ni Clarice, nakaupo sa kanyang magarang opisina, may hawak na kupitan ng alak at nakikipag-usap sa isang babae sa kabilang linya. Mukhang masaya siya, tumatawa. Girl, I'm telling you, sobrang dali niyang bulahin, sabi ni Clarice sa kausap, sabay tawa. Ang tanga-tanga talaga ni Eduardo. Konting drama lang, konting iyak, naniniwala agad. Akala niya mahal na mahal ko siya. Humigop siya ng alak. At yung dalawang matanda? Konting pampatulog lang sa tiyaan ng matanda. Wala na siyang magawa. He's like a zombie. Madali nang pirmahan ang kahit anong papel na iharap ko. In a few months, girl, akin na ang lahat. Akin na ang lahat ng pinaghirapan nila. Isang malakas at mapang-asar na tawa ang pinakawalan ni Clarice. Sa loob ng tahimik na condo unit, ang tanging maririnig ay ang tawa ni Clarice mula sa laptop. Si Marisol ay hindi gumagalaw. Nakatitig lang siya sa screen. Ang mukha ay walang emosyon. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ng galit at pagkasuklam ang nabubuo. Ang hinala niya kanina, ang takot niya, lahat ay totoo. At mas malala pa pala sa kanyang inaakala. Ito na ang sandata na kailangan nila. Isinara niya ang laptop. Tumingin siya kay Kat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na siya, sabi ni Marisol sa isang boses na malamig na parang yelo. Tatapusin ko na siya. Ang gabi ay matagumpay. Habang minamaneho ni Eduardo ang kanyang sasakyan, papasok sa gate ng kanilang mansyon, isang ngiti ng kasiyahan ang nasa kanyang mga labi. Katabi niya si Clarice. Ang bango ng mamahalin nitong pabango ay nangingibabaw sa loob ng kotse. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa hita nito. Ang init ng balat nito ay isang pangako ng mas masayang pagtatapos ng gabi. You were stunning tonight, love, sabi ni Eduardo. Ang boses ay malambing. Lahat ng mata, sa'yo nakatingin. Ngumiti si Clarice. Isang matamis na ngiti na kayang magpatunaw ng kahit anong galit sa puso ni Eduardo. Ikaw naman, you were so powerful up on that stage. I'm so proud to be your woman. Ito ang buhay na pinangarap niya. Isang magandang babae sa kanyang tabi, isang matagumpay na karera, isang perpektong imahe. Ang gulo na idinulot ni Marisol ilang gabi na ang nakalipas ay tila isang masamang panaginip na lang. Pagpasok nila sa loob ng mansyon, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Patay ang karamihan sa mga ilaw. Walang tunog mula sa silid ng kanyang mga magulang. Tulog na yata sila, sabi ni Eduardo. Medyo nagtataka. At ang mga katulong? Maybe they're tired, sagot ni Clarice. Inilapag ang kanyang maliit na bag sa isang silya. Mama? Papa? We're home. Walang sumasagot. Nagkatinginan sila. Isang maliit na kaba ang nagsimulang gumapang sa dibdib ni Eduardo. Naglakad si Clarice patungo sa guest room kung saan natutulog ang mga matanda. Kumatok siya. Mama Lourdes? Papa Ramon? Binuksan niya ang pinto. Madilim sa loob. Binuksan niya ang ilaw. Walang tao. Ang kama ay maayos na. Tila hindi hinigaan. Eduardo? Tawag ni Clarice. Ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Wala sila dito. Mabilis na lumapit si Eduardo. Tiningnan niya ang buong silid. Ang banyo.
Wala. Ang aparador. Ang mga damit nila ay nandoon pa. Nasaan sila? Tanong ni Eduardo. Ang inis ay nagsisimulang pumalit sa kaba. Saan naman sila pupunta sa ganitong oras ng gabi? Biglang nanlaki ang mga mata ni Clarice. Si Marisol, bulong niya. Napakunot ang noo ni Eduardo. Anong si Marisol? Tumawag siya kanina habang nasa party tayo. Sabi ni Clarice, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Hindi ko sinagot. Eduardo, sa tingin mo, bumalik siya? Isang malamig na agos ng galit ang biglang dumaloy sa mga ugat ni Eduardo. Imposible. Hindi maglalakas loob ang babaeng iyon. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi niya magagawa yon. Ngunit si Clarice ay tila hindi na nakikinig. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay, patungo sa madilim na hardin sa likod. Sumunod si Eduardo. Clarice, ano bang ginagawa mo? Dito. Dito sila dumaan noong gabing yon. Sabi ni Clarice, ang boses ay nanginginig na. Gamit ang ilaw mula sa kanyang cellphone, sinuyod niya ang damuhan malapit sa gate ng mga katulong. At bigla, huminto siya. Oh my God! Yumuko siya at may pinulot. Itinaas niya ito sa ilalim ng liwanag. Isang butones. Isang pamilyar na itim na butones. Ang butones mula sa uniforme ni Ate Sioni. Si Ate Sioni, humihikbing sabi ni Clarice. Kasamahan siya ni Marisol. Tinulungan niya siyang itakas ang mga magulang mo. Parang sinampal si Eduardo ng katotohanan. Ang butones, ang pagkawala ng mga magulang niya, ang galit ni Marisol. Lahat ay nagkabuhol-buhol sa kanyang isip, bumubuo ng isang nakakatakot na konklusyon. Hindi lang yan mahal, sabi ni Clarice. Umiiyak na ngayon. Kinuha niya ang cellphone niya. Ayokong ipakita sa'yo to. Ayokong mas lalo kang masaktan. Pero ipinakita niya kay Eduardo ang isang serye ng mga text message sa screen. Galing sa isang numerong hindi nakasave, ngunit alam ni Clarice kung kanino galing. Hirap na ako. Kailangan ko ng pera. Kung hindi mo ibibigay ang para sa akin, may ibang paraan para makuha ko yon. Mapipilitan akong gawin ang isang bagay na pagsisisihan nating lahat. Ang mga salitang yon, kasama ng butones, ay tila mga pako na ibinaon sa isipan ni Eduardo. Si Marisol, kinuha niya ang kanyang mga magulang para sa pera, para sirain siya, para sirain sila ni Clarice. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Clarice at ang matinding galit niya para kay Marisol ay nagsanib. Naging isang bulag na puot. That woman, sabi niya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Hayop siya. Pumasok siya sa loob ng bahay, kinuha ang kanyang telepono at nagdial. Hello, I need a private investigator. The best you have. Sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. I want you to find someone. Her name is Marisol Reyes. Hanapin ninyo siya. Hanapin ninyo ang babaeng yan. I don't care about the cost. Just find her. Now. Ibinaba niya ang tawag. Humarap siya kay Clarice na nakatayo sa kanyang likuran. Ang mukha ay basang-basa ng mga pekeng luha. Niyakap niya ito ng mahigpit. Don't worry, love, bulong niya. I'll fix this. Makikita rin natin sila. At pagbabayaran ni Marisol ang ginawa niya. Ilang oras ang lumipas. Nakaupo lang sila sa sala, sa gitna ng katahimikan, naghihintay. Biglang tumunog ang telepono ni Eduardo. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito agad. Hello? Sir Eduardo de la Cruz? This is from the investigator's office. May balita na ba? Madiin na tanong ni Eduardo. Opo, sir. Sagot ng boses sa kabilang linya. May lead na po kami. Namataan sila sa isang apartment sa Makati. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eduardo. Good. Ibigay niyo sa akin ang address. Ako na mismo ang pupunta dyan.
Isang amoy ng pinipritong itlog at sinangag ang gumising kina Don Ramon at Doña Lourdes. Sa loob ng 2 araw, sa maliit na apartment sa Makati, unti-unti nilang naramdaman muli ang pagiging tao. Nakakatulog sila ng mahimbing, nakakakain ng walang takot, at higit sa lahat, nararamdaman nila ang alaga at pagmamahal ni Marisol. Si Marisol, kasama si Kat, ay naghahanda ng almusal. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng pakiramdam ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakangiti si Marisol habang naglalagay ng pagkain sa mga plato. Hawak niya ang USB, hawak niya ang katotohanan. Konting panahon na lang. Aayusin lang nila ang lahat bago nila harapin si Eduardo. Mukhang masarap yan sabi ni Kat habang nagtitimpla ng kape. Parang bumabalik na ang dati mong siglabe. Ngumiti si Marisol. Dahil sa wakas, may magagawa na ako. Matatapos na rin ang paghihirap nila, Mama. Tinawag nila ang 2 matanda para kumain. Habang nakaupo sila sa maliit na lamesa, sa gitna ng tawanan at kwentuhan, isang tunog ang biglang pumutol sa kanilang kasiyahan. Isang malakas, marahas, at paulit-ulit na kalabog sa pinto. Nagkatinginan silang lahat. Ang mga ngiti ay napalitan ng takot. Ang init ng almusal ay tila biglang nanlamig. Sino yan? Nanginginig na tanong ni Doña Lourdes. Ang kalabog ay mas lalong lumakas. Marisol, buksan mo to! Alam kong nandyan ka! Ang boses na yon. Ang boses na puno ng galit. Si Eduardo. Natigilan si Marisol. Paano niya nalaman? Huwag kayong mag-alala, sabi ni Kat. Sinubukang maging kalmado. Ako ang haharap. Ngunit bago pa makatayo si Kat, sa isang malakas na sipa, bumigay ang kandado at bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Eduardo. Ang muka ay tila isang bagyo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sa likod niya ay may 2 malalaking lalaki na nakasuot ng itim, ang kanyang mga bodyguard. Ang una niyang nakita ay ang kanyang mga magulang, nakaupo sa lamesa ligtas at maayos. Ngunit hindi ginhawa ang nakita niya, kundi kumpirmasyon ng kanyang hinala. At pagkatapos, ang mga mata niya ay dumapo kay Marisol. Isang tingin na puno ng pagkasuklam. So, totoo nga, sabi ni Eduardo. Ang boses ay malamig at mapanganib. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kinidnap mo ang sarili kong mga magulang. Para saan, Marisol? Para sa pera? Ganyan ka na ba kadesperada? Hindi totoo yan, Eduardo. Sigaw ni Marisol. Tumayo siya para harapin ito. Iniligtas ko sila. Iniligtas ko sila mula sa'yo at sa demonyong babae mo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Eduardo. Iniligtas? Tignan mo sila, Marisol. Itinago mo sila sa isang lunggang tulad nito. Anong klaseng buhay yan? At sino ang demonyo? Ang babaeng walang ginawa, kundi umiyak at mag-alala para sa kanila? O ikaw, ang babaeng kayang gawin ang lahat para lang makaganti? Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Marisol. Ang mga akusasyon ay napakasakit, napakalayo sa katotohanan. Ngunit paano niya ito ipapaliwanag kung ang isip ni Eduardo ay sarado na? Eduardo, anak, makinig ka. Nagsimulang magsalita si Doña Lourdes umiiyak. Totoo ang sinasabi ni Marisol. Inalagaan niya kami. Tumahimik ka, Ma! Putol ni Eduardo. Sa unang pagkakataon ay sinigawan ang sariling ina. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Nalason na ni Marisol ang mga isip ninyo. Sinubukan ni Don Ramon na tumayo. Kahit mahina pa, may apoy sa kanyang mga mata. Itinuro niya ang anak. Walang hiya ka, hirap niyang sabi. Ngunit sa kanyang pagtayo, nanghina ang kanyang mga tuhod.
Natumba siya pabalik sa upuan, humihingal. Dito na nawala ang lahat ng kontrol ni Marisol. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba ang ginawa ninyo sa kanya? Halos hindi na siya makatayo. Halos hindi na makapagsalita. Dahil sa laso na ipinapainom ng Clarice mo. Tama na! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Eduardo sa buong apartment. Itinuro niya si Marisol. Ang daliri ay nanginginig sa galit. Wala kang pruweba. Puro kasinungalingan. Puro paninira. Tapos na ako sa'yo. Humarap siya sa kanyang mga bodyguard. Kunin ninyo ang mga magulang ko. Utos niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Iuwi niyo sila sa mansyon. Hindi! Sigaw ni Marisol. Hinarangan ang daan. Ngunit tinabig lang siya ng isang bodyguard na pasubsob siya sa sahig. At itong babaeng ito, dugtong ni Eduardo, nakatingin kay Marisol na tila isang basura. Dalhin niyo sa pulis. Kidnapping. Yan ang ikaso niyo sa kanya. Habang hinihila ng mga bodyguard sina Don Ramon at Doña Lourdes na umiiyak at nagmamakaawa, at habang papalapit naman ang isa pa kay Marisol para hawakan siya, isang boses ang pumigil sa lahat. Sandali. Si Kat. Hawak niya ang kanyang cellphone. Bago may mangyari dito, Eduardo, baka gusto mong malaman na kausap ko ngayon ang abogado ng pamilya ninyo, si Attorney Santos. Ipinakita niya ang screen, naka-video call. Ang seryosong mukha ni Attorney Santos ang nasa screen. Attorney, nagulat na sabi ni Eduardo. Eduardo? Narinig ko ang lahat. Sabi ng abogado sa telepono. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Walang aalis dyan. Walang pupunta sa presinto. Magkita-kita tayong lahat sa mansyon. Ngayon din. At doon natin aalamin kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Ang pagbabalik sa mansyon ay isang paglalakbay na puno ng bigat. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Si Marisol ay nasa tabi ni Kat. Mahigpit na yakap ang laptop na tila ito ang kanyang kalasag. Sa kabilang sasakyan, kasama ni Eduardo at ng mga bodyguard, ay ang kanyang mga magulang, mga bihag sa sarili nilang pamamahay. Ang sala, na minsan ay naging sentro ng masasayang alaala, ngayon ay tila isang korte. Malamig, malawak, nakakabingi ang katahimikan na binabasag lang ng mahinang tiktak ng isang lumang grandfather clock sa sulok. Naupo si Eduardo at Clarice sa isang malaki at magarang sofa, magkadikit, isang larawan ng pagkakaisa. Agad na hinawakan ni Clarice ang kamay ni Eduardo. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang biktima. Malungkot, takot, ngunit matatag. Sa tapat nila, sa isang mas maliit na sofa, naupo si Marisol at Kat. Si Doña Lourdes at Don Ramon ay inupo ng mga bodyguard sa isang hiwalay na silya, malayo sa kanila. Tila mga manunood na walang karapatang magsalita. Si Attorney Santos, isang matandang lalaki na may seryosong muka at matalas na mga mata, ay naupo sa isang solong armchair sa gitna ng lahat. Siya ang hukom. Salamat sa pagdating ninyong lahat. Simula ni Attorney Santos, ang boses ay formal at may awtoridad. Nandito tayo para linawin ang mga seryosong akusasyon. Gusto kong marinig ang lahat ng panig ng walang sigawan at walang gulo. Malinaw ba? Tumango ang lahat. Magsimula tayo sa panig ni Gong Clarice Sandoval, sabi ng abogado. Tumingin kay Clarice. Ano ang iyong reklamo? Huminga ng malalim si Clarice, pinunasan ng isang pekeng luha sa gilid ng kanyang mata. Attorney, simula niya, ang boses ay nanginginig. Noong Biyernes ng gabi, habang kami ni Eduardo ay nasa isang charity event, ay kinuha po ni Marisol ang aming mga magulang nang walang paalam. Itinago niya sila. Tinakot. At humihingi siya ng pera kapalit ng kanilang kalayaan. Kasunungalingan. Hindi napigilang sabi ni Kat.
Ngunit isang senyas mula kay Attorney Santos ang nagpatahimik sa kanya. May pruweba ka ba sa iyong mga sinasabi, Jingy Sandoval? Tanong ng abogado. Opo, attorney. Mabilis na sagot ni Clarice. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga text message na gawa-gawa niya. Ito po ang mga mensahe niya sa akin. Puno ng pagbabanta. Sinabi rin po sa amin ni Ate Sioni na si Marisol ang nag-utos sa kanya. Dito na sumingit si Eduardo, ang galit ay hindi na maitago. Attorney, kitang-kita naman ang ebidensya. Ang babaeng yan ay desperada na. Simula nang iwan ko siya, wala na siyang ginawa kundi guluhin kami. At ngayon, ginagamit pa niya ang sarili kong mga magulang para lang makapaghiganti at makakuha ng pera. Ang bawat salita ni Eduardo ay parang lason na kumakalat sa silid. Tinitigan niya si Marisol. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Sa lahat ng ito, si Marisol ay nanatiling tahimik. Hindi siya tumingin kay Eduardo. Hindi siya tumingin kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa laptop na nasa kanyang kandungan. Ang kanyang paghinga ay kalmado. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabinging kaysa sa anumang sigaw. Nang matapos magsalita si Eduardo, muling tumingin si Attorney Santos kay Marisol. Kengbe Reyes, sabi niya, narinig mo ang mga akusasyon laban sa'yo. Ano ang iyong masasabi? Dahan-dahang itinaas ni Marisol ang kanyang ulo. Tumingin siya, hindi sa kanyang dating asawa, kundi sa abogado. Wala po akong sasabihin, attorney. Sagot niya sa isang boses na kalmado at buo. Pero meron po akong ipapakita. Marahan niyang inilagay ang laptop sa center table. Binuksan niya ito. Ang mahinang tunog ng pag-startup ng computer ay tila isang bomba na malapit nang sumabog sa gitna ng kanilang katahimikan. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Clarice. Tumingin siya kay Eduardo. Akala niya ay isang talunan-lunang palabas lang ito. Tumingin si Eduardo kay Marisol. Sa huling pagkakataon, ang mukha ay puno ng pagmamataas at awa. Wala ka nang magagawa, Marisol, sabi niya sa isang boses na may kasamang pangiinsulto. Tapos ka na. Hindi siya sinagot ni Marisol. Sa halip, iginalaw niya ang kanyang daliri sa touchpad. Inilagay ang cursor sa isang video file at tumingin ng diretso sa mga mata ni Eduardo. Magsimula na tayo, bulong niya. At pinindot niya ang play. Para kay Eduardo, ang sandaling iyon ay tila huminto. Ang pagpindot ni Marisol sa play button ay parang isang mabagal na paghatak sa gatilyo ng isang baril na nakatutok sa kanyang mundo. Ang buong atensyon ng lahat ay nasa screen ng laptop. Sa una, ang nakikita lang ay ang mukha ni Clarice. Maganda. Nakangiti. Umiinom ng alak sa kanyang opisina. Ka-video call ang isang kaibigan. Para kay Eduardo, isa lang itong ordinaryong video. Ano ang mapapatunayan nito? Ngunit nagsimula siyang magsalita. At ang bawat salita ay parang isang matulis na bubog na tumutusok sa pandinig ni Eduardo. Girl, I'm telling you, sobrang dali niyang bulahin. Ang tawa ni Clarice. Isang tawang pamilyar sa kanya, ngunit ngayon, sa kontekstong ito ay may halong lason. Ang tanga-tanga talaga ni Eduardo. Konting drama lang, konting iyak. Naniniwala agad. Akala niya mahal na mahal ko siya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Eduardo. Ano to? Mahinang tanong niya. Hindi sa kanila, kundi sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Clarice sa kanyang tabi. Ang perpektong maskara nito ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Ang mga ngiti ay nawala. Napalitan ng panginginig ng labi. Patayin mo yan, Eduardo! Sigaw ni Clarice. Ang boses ay biglang naging matinis. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Sinubukan niyang abutin ang laptop, ngunit hinarangan siya ni Kat. Si Attorney Santos naman ay umusod sa kanyang upuan. Ang mga mata ay matalim na nakapokus sa screen. Ang video ay nagpatuloy, at ang mga sumunod na salita
ay ang siyang tuluyang gumuho sa mundo ni Eduardo. At yung dalawang matanda, konting pampatulog lang sa tiyan ng matanda, wala na siyang magawa. He's like a zombie. Madali nang pirmahan ang kahit anong papel na iharap ko. In a few months, girl, akin na ang lahat. Akin na ang lahat ng pinaghirapan nila. Isang malakas at mapang-asar na halakak ang pinakawalan ni Clarissa sa video. Isang tunog na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng sala. Ang huling halakhak. Nang matapos ang video, walang gumalaw, walang nagsalita. Tila ang lahat ay naghihintay kung sino ang unang bibigay. Ang paningin ni Eduardo ay lumipat mula sa screen patungo sa kanyang ama, si Don Ramon. Nakita niya itong dahan-dahang tumatayo, nanginginig ngunit may apoy sa mga mata. Itinuro nito si Clarice sa isang boses na hirap ngunit malinaw. Sa harap ng lahat, nagsalita ang matanda. Siya ay sabi ni Don Ramon, bawat salita ay may bigat. Nilason niya ako. 3 salita. Ngunit para kay Eduardo, iyon ang pinakamatibay na ebidensya. Mas matibay pa sa video, ang salita ng kanyang ama. Dito na tuluyang gumuho si Clarice. Hindi totoo yan. Sigaw niya, tumayo. Ang muka ay puno ng desperasyon. Nagsisinungaling silang lahat. Eduardo, mahal, maniwala ka sa akin. Ako ang paniwalaan mo. Ngunit nang tumingin si Eduardo sa kanya, hindi na pagmamahal ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang halimaw na nakasuot ng mukha ng isang anghel. Ang lahat ng kasinungalingan, ang mga luha, ang mga yakap, ang mga matatamis na salita, lahat ay bumalik sa kanya. Isa-isang sinasampal ang kanyang katangahan. Paano? Paano mo nagawa ito? Bulong ni Eduardo. Ang boses ay basag. Hindi ito isang tanong na humihingi ng sagot. Ito ay isang hinaing ng isang pusong dinurog. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang 2 unipormadong pulis, kasunod si Ate Sioni na may luha sa mga mata ngunit may tapang sa tindig. Tumingin si Attorney Santos kay Clarice. Gineng Sandoval, sabi ng abogado sa isang malamig na boses. Habang nag-uusap tayo, ipinadala ko na ang kopya ng video na yan sa mga awtoridad. Attempted fraud, qualified theft, at physical injuries. Yan ang ilan lang sa mga kasong haharapin mo. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Ngunit lahat ng mga mata, kay Eduardo, kay Marisol, sa mga pulis, ay nakatitig sa kanya na may pagkasuklam, walang pagmamahal, walang awa. Nang lapitan siya ng mga pulis para pusasan, nagwala siya. Huwag! Bitiwan niyo ako! Eduardo! Tulungan mo ako! Eduardo! Ngunit si Eduardo ay hindi gumalaw. Nakatayo lang siya roon. Isang estatwa ng pira-pirasong pagsisisi. Pinanood niya ang babaeng minahal niya. Ang babaeng sinira ang kanyang pamilya. Habang kinaladkad ito, palabas ng kanyang buhay, palabas ng kanyang tahanan. Ang mga sigaw nito ay unti-unting nilalamon ng gabi. Nang maisara ang pinto at muling bumalik ang katahimikan, ang natira na lang ay ang bigat ng katotohanan. Walang nagsasalita. Dahan-dahang naglakad si Eduardo. Nilampasan niya ang kanyang mga magulang. Nilampasan niya si Attorney Santos. Huminto siya sa harap ni Marisol. Ang babaeng itinakwil niya. Ang babaeng sinaktan niya. Ang babaeng nagsabi ng totoo mula pa sa simula. At sa harap ng lahat, sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay, ang isang Eduardo de la Cruz na puno ng kayabangan at pagmamataas ay dahan-dahang lumuhod. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay halos sumayad sa sahig. At mula sa lalim ng kanyang durog na puso, isang tunog ang kumawala. Isang hagulgol. Isang iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang pagkabulag. Marisol, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi, patawarin. Patawarin mo ako. Ang sala ay naging isang silid na puno ng mga basag na piraso.
Hindi ng salamin, kundi ng mga puso at tiwala. Ang paghagulgol ni Eduardo sa sahig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok, isang tunog ng lubos na pagsisisi. Nakatayo si Marisol, nakatingin sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo. Ngayon, isa na lang siyang anino ng dating pag-ibig, isang paalala ng isang sakit na napakalalim. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng tagumpay, o galit, o kahit anong matinding emosyon, ngunit wala. Ang nararamdaman lang niya ay isang malawak at malalim na kapaguran, isang katahimikan sa loob niya na tila isang disyerto pagkatapos ng isang matinding bagyo. Dahan-dahan, lumapit si Doña Lourdes sa kanya, kasama si Don Ramon na inaalalayan ni Ate Sioni. Hinawakan ng matandang babae ang braso ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit meron ding pasasalamat. Marisol, anak. Isang maliit na ngiti lang ang isinukli ni Marisol. Itinuon niyang muli ang kanyang pansin kay Eduardo na nakaluhod pa rin. Tumayo ka, Eduardo, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ang init. Walang awa, ngunit wala ring galit. Tila isang salamin na nagpapakita lang ng kung ano ang nasa harapan nito. Dahan-dahang itinaas ni Eduardo ang kanyang mukha. Basang-basa ito ng luha. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagmamakaawa. Marisol, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko to. Aayusin ko ang lahat. Babalik tayo sa dati. Umiling si Marisol, isang mabagal at pinal na pag-iling. Walang nang dati, Eduardo. Mahina niyang sabi. Winasak mo yon. Winasak mo noong pinili mong maniwala sa kasinungalingan. Winasak mo noong tinalikuran mo ang sarili mong mga magulang. At winasak mo noong tinrato mo ako na parang basura. Bawat salita ay hindi pa sigaw. Bawat salita ay isang katotohanan na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Eduardo. Hindi galit ang nararamdaman ko sa iyo ngayon, Eduardo. Pagpapatuloy ni Marisol. Tumingin siya sa mga mata nito. Awa, isang salita. Ngunit iyon ang pinakamasakit sa lahat. Mas masakit pa sa kahit anong sumpa o sigaw. Naaawa ako sa iyo, sabi niya. Dahil sa kaharian na binuo mo, ikaw lang ang naiwang mag-isa. Sa sobrang paghahangad mo ng perpektong imahe, nawala mo ang mga totoong tao na nagmamahal sa iyo. Tumayo siya ng tuwid. Humarap siya kay Attorney Santos. Attorney, gusto ko nang simulan ang annulment process sa lalong madaling panahon, sabi niya nang may buong determinasyon. Pagkatapos ay lumingon siya kina Don Ramon at Doña Lourdes. Inilahad niya ang kanyang kamay. Mama, Papa, halina po kayo. Aalis na tayo sa lugar na ito. Ang desisyon ay final. Ang kanyang mga salita ay tila isang pader na hindi na kayang tibagin. Sinubukang tumayo ni Eduardo. Saan? Saan kayo pupunta? Marisol, wag. Wag mong kunin ulit sila sa akin. Hinarap siya ni Marisol sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng pag-ibig para sa kanya, ngayon ay puno na ng isang malamig na pagtanggap. Hindi ko sila kinukuha sa iyo, Eduardo. Matagal mo na silang binitiwan. Ako lang ang pumulot. Tinalikuran na niya ito. Inalalayan niya ang kanyang mga biyenan. Kasama nila si Kat at si Ate Sioni na bitbit ang ilang mahahalagang gamit. Habang naglalakad sila palabas ng malaking pinto, hindi na lumingon pa si Marisol. Ang bawat hakbang palayo sa mansyon ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Patungo sa isang bagong simula. Naiwan si Eduardo sa gitna ng malawak at walang lamang sala. Napapaligiran ng kayamanan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang isa na siyang pulubi. Nang sila'y makalabas, ang unang sinag ng araw sa umaga ang sumalubong sa kanila. Isang ginintuang liwanag na tila nangangako ng isang bagong pag-asa. Huminga ng malalim si Marisol. Ang hangin
ay tila mas sariwa. Ang bigat sa kanyang dibdib na matagal na niyang pinapasan ay unti-unti nang nawawala. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon pa lang nagsisimula ang paghilom. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang malaya na siya. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula sa gabing iyon. 1 taon na puno ng paghilom, pagbangon at pagbubuo. Sa isang mataas na lugar sa Tagaytay, kung saan ang sariwang hangin ay humahalik sa mga dahon at ang luntiang tanawin ay isang lunas sa mga matang pagod, isang gusali ang nakatayo. Hindi ito mansyon na puno ng lamig at pagkukunwari. Ito ay isang tahanan. Ang mga pader nito ay pininturahan ng kulay na mainit sa paningin. Ang hardin ay puno ng mga namumulaklak na rosas at sampagwita at sa malaking arko sa pasukan, nakaukit sa kahoy ang mga salita. Tahanan ng pag-asa. Ito ang mundo ni Marisol ngayon. Ang perang nakuha niya mula sa kanilang paghihiwalay ni Eduardo ay hindi niya ginastos para sa luho. Ibinuhos niya ang lahat sa pagtatayo ng lugar na ito. Isang dekalidad na pasilidad para sa mga nakatatanda. Isang kanlungan para sa mga pusong pinabayaan. Ang bawat umaga ni Marisol ay nagsisimula sa isang ngiti. Hindi na isang pilit na ngiti para itago ang sakit, kundi isang tunay na ngiti na nagmumula sa isang pusong payapa na. Sa malawak na hardin, makikita ang isang grupo ng mga senior citizen. Ang ilan ay naglalakad-lakad. Ang iba ay nag-eehersisyo ng marahan. Sumasabay sa malamyos na tugtugin na pinapatugtog ni Marisol. Siya mismo ang nangunguna sa kanilang morning stretch. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa kanilang mga biruan. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga, nakaupo si Doña Lourdes, masigla at nakikipagkwentuhan sa mga bago niyang kaibigan. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang ningning na matagal nang nawala. Bawat ngiti niya ay isang patunay ng kanyang muling pagsilang. At sa di kalayuan, sa isang mesang may chessboard, nakaupo si Don Ramon. Nakakunot ang kanyang noo, seryosong pinag-aaralan ang kanyang susunod na tira. Ang kanyang kalaban, isang retiradong general, ay napapakamot sa ulo. Ang Don Ramon ngayon ay malayo na sa lalaking tulala at wala sa sarili na iniligtas ni Marisol. Ang laso ni Clarice ay matagal nang nawala sa kanyang sistema. Bumalik na ang talas ng kanyang isip, ang kislap sa kanyang mga mata. Nang makita niya si Marisol na papalapit, itinigil niya ang kanyang pag-iisip. Tumingin siya sa babaeng itinuring siyang ama. Isang tingin na walang salita, ngunit nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng paghanga, at ng pagmamahal na parang sa isang tunay na anak. Ngumiti lang si Marisol pabalik, isang nangiting nagkakaintindihan. Kinahapunan, dumating si Kat para bumisita. Naupo sila sa veranda, may dalang tasa ng mainit na tsa, habang tanawang payapang lawa ng Taal sa malayo. "Tingnan mo ang lahat ng ito, Bes," sabi ni Kat. Ang boses ay puno ng paghanga. Mula sa mga durog na piraso, nakabuo ka ng isang paraiso. Huminga ng malalim si Marisol, nilalasap ang sariwang hangin. Dito ko natagpuan ang sarili ko, Kat. Na-realize ko na hindi sa paghihiganti natatagpuan ang tunay na kapayapaan, kundi sa pagbubuo, sa pagbibigay ng pag-aalaga na ipinagkait sa kanila. Nagpatuloy ang kanilang masayang kwentuhan nang biglang isang sasakyan ang huminto sa labas ng gate. Isang itim at mamahaling sasakyan na tila hindi kabilang sa payapang lugar na yon. Bumaba mula rito ang isang lalaki, nakasuot ng mamahaling damit, ngunit tila hindi ito bumagay sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay tila may mabigat na pasan. Ang kanyang mukha ay mukhang mas matanda at pagod kaysa sa kanyang edad. Si Eduardo. Napahinto sa pagtawa si Marisol, nakita niya ito. Nakita niya ang kanyang dating asawa na nakatayo sa labas ng gate. Isang gate na hindi nakakandado, ngunit tila isang pader na hindi niya kayang tawirin.
Nakatayo lang si Eduardo roon, nakatingin sa loob. Nakatingin sa mga taong masayang nagtatawanan. Nakatingin sa kanyang mga magulang na mukhang mas masaya at malusog kaysa dati. At nakatingin kay Marisol, ang babaeng sumalba sa lahat ng sinira niya. Nagtagal siya roon ng ilang minuto, hindi gumagalaw, hindi makahakbang papasok. Isang estranghero na sumisilip sa isang mundong hindi na siya kailanman magiging bahagi. Ang mga mata ni Marisol at Eduardo ay nagtagpo sa gitna ng distansya. Isang tingin na tumawid sa bakal na gate, sa hardin na puno ng bulaklak, at sa isang taon na puno ng sakit at pagbabago. Walang galit sa mga mata ni Marisol, wala na ring pag-ibig. Ang nandoon na lang ay isang malinaw na pagtanggap, isang pagtanggap sa nakaraan, at isang matatag na pagyakap sa kasalukuyan. Hindi siya kumilos, hindi siya lumapit, hindi rin niya ipinagtabuyan ang lalaking minsan niyang tinawag na kalahati ng kanyang puso. Hinayaan lang niya itong tumayo roon, habang ang mundo sa loob ng tahanan ng pag-asa ay patuloy na umikot, masaya at payapa, na para bang ang pagdating nito ay isa lang dumaang anino. Naramdaman ni Eduardo ang pader na yon, isang pader na hindi gawa sa bakal o semento, kundi gawa sa mga luhang ipinagkait, sa mga pagsisising huli na, at sa isang pusong natuto ng mabuong mag-isa. Nakita niya ang kanyang mga magulang na masayang nakikipag-usap sa iba. Nakita niya silang tumawa, isang tunog na matagal na niyang hindi narinig mula sa kanila. At nakita niya si Marisol, nakatayo roon, hindi bilang isang babaeng wasak, kundi bilang isang reyna sa sarili niyang kaharian na binuo mula sa pagmamahal at kabutihan. Ito ang kabayaran. Ito ang resulta ng kanyang pagkabulag, ang makita ang kaligayahang hindi na siya kailanman magiging bahagi. Dahan-dahan, yumuko si Eduardo. Isang tahimik na pagyuko ng pagsuko at pagtanggap. Tumalikod siya, sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan at umalis ng walang imik. Ang kanyang pag-alis ay kasing tahimik ng kanyang pagdating. Sinundan lang ni Marisol ng tingin ang papalayong sasakyan hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kurbada ng kalsada. Nang mawala na ito, isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, isang hininga na nagpakawala sa huling hibla ng nakaraan. Tapos na. Ayos ka lang, Bes? Tanong ni Kat na kanina patahimik sa kanyang tabi. Tumingin si Marisol sa kanyang kaibigan at isang matamis at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, sagot niya. Sa wakas, ayos na ako. Iniwan nila ang veranda at naglakad si Marisol papunta sa hardin. Sinalubong siya ni Don Ramon at Doña Lourdes. Sino yon, anak? Tanong ni Doña Lourdes. Isang bisitang naligaw lang po, Mama. Sagot ni Marisol. At sa kanyang sagot, alam ng dalawang matanda na yon na ang katapusan ng kabanatang yon sa kanilang buhay. Inakbayan ni Marisol ang kanyang mga biyenan. Sa kaliwa niya ay ang kanyang ina-inahan at sa kanan ay ang kanyang ama-amahan. Sila, kasama ang lahat ng mga lolo at lola sa tahanan ng pag-asa, ang kanyang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pag-aaruga at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng bundok Taal, pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel at lila. Magkakasama silang nanood. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng sakit at pag-iisa. Ngunit sa lugar na yon, sa sandaling iyon, sila ay buo. Dito, sa tahanan ng pag-asa, natagpuan ni Marisol ang kanyang tunay na dignidad. Hindi sa yaman, hindi sa apelido, kundi sa lakas na ipaglaban ang tama, sa kabutihang loob na mag-alaga sa mga nangangailangan, at sa kapayapaang dulot ng pagpapatawad. Hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang puso niyang minsan ay pira-piraso ay buo na muli, mas matatag at mas maningning kaysa dati, dahil alam na niya ngayon na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa isang tao. Minsan, ito pala ang simula ng isang mas malawak na pagmamahal para sa mundo. Isang bagong bukas
At para kay Marisol, ito ay napakaganda. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong paglalakbay ni Marisol. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Ang pagsulat sa kwento ni Marisol ay hindi lamang isang simpleng paghabi ng mga salita. Ito ay isang paglalakbay kasama niya sa kanyang mga luha, sa kanyang galit at higit sa lahat, sa kanyang pagbangon. Bawat isa sa atin, sa iba't ibang paraan, ay may kinakaharap na sariling laban at naway ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala ng pambihirang lakas na taglay nating lahat. Sana'y manatili sa ating mga puso ang aral na ang tunay na dignidad ay hindi nakikita sa anumang kayamanan, kundi sa kabutihan at pagmamahal na kaya nating ibahagi, na ang pagpapatawad, lalo na para sa ating sarili, ang siyang susi sa tunay na kalayaan. At kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang hatid ang isang bagong bukas. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga. Inaanyayahan ko kayong ibahagi sa comment section kung anong damdamin o aral ang iniwan sa inyo ng kwentong ito. Ang marinig ang inyong tinig, ang siyang nagbibigay buhay at kulay sa aming mga isinusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso. Isang mahigpit na yakap mula sa akin, ang inyong tagapagkwento.